Mayroon po ipapaabot si kaibigan guys. Tungkol po ito sa Pilipinas. Ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Maghanda po tayo. Dahil yung hinuhulaan ng ating kaibigan na ang Amerika magka-gera ulit sa Iran. Ngayon, umpisa na naman po ang digmaan. Mga idol, may nakita si kaibigan tungkol po sa kalagayan ng Pilipinas. Pakinggan po ninyo. Maghanda po tayong lahat mga idol. Pero kaibigan, ano po ba talaga ang nakikita po yung tungkol po dito sa sinabi po ninyo? Bakit po kami ay mag-ingat? Dahil po nakita ninyo na malapit na mangyari ang digmaan. Guys, ingat tayo sa China ha. Ito po ngayon ang sinabi ng ating kaibigan kasi galit po ang leader ng China dahil sa ginawa ng Amerika na dito sa Pilipinas ay gagawa ng mga armas na mga high power. Karon ang napakadelikadong impormasyon ng ating kaibigan, posible itong banta tayo ngayon at maghanda tayo mga idol dahil nakikita ng ating kaibigan posibleng naninilikado na talaga ang ating bansa dahil po sa banta ng China. Mga idol, pakinggan po ninyo. Oo nga, alam po nyo mga idol, nagpapatuloy ngayon ang bakbakan po sa Iran at Israel at USA. Ang nakakatakot lang dito, sinabi ng ating kaibigan, ano po ang laban natin? Kulang na tayo sa supply ng gas. Tapos kung mangyari itong lulusobin tayo ng China, posibleng lagot na. Maraming buhay po talaga ang mamatay dito mga idol. Maghanda na lang tayo. Oo. Dito tayo mapapatay sa gutom mga idol. Alam po ninyo, unti-unti na ang mangyayari na ito ay ipinapaabot ng ating kaibigan noong 2025 mga idol, na ang sakuna ngayon na nakikita po natin ay hindi yan ang parusa sa atin, kundi kapag ang tubig mawala, kapag ang kuryente mawala, kapag mawala ang mga kinakailangan po ng tao, ibig sabihin ito po ang tanda na ito ay disiplina sa mga taong nakagawa ng kasalanan. Kaya si kaibigan nagpaabot sa atin ngayon dahil nakikita niya na ang Pilipinas ay napakalapit na sa malagim na pangyayari. Mga idol, ang China talaga ang siyang pinaka-delikado ngayon sa atin. Dahil kung mangyari nalusobin tayo, wala tayong mga handa na mga gasolina, ano man yan, kagamitan natin, wala. Ang China mga idol, hindi pa nagalaw ang kanilang mga pangdigma dyan. Hindi pa nagalaw ang kanilang mga gas dyan. Tayo wala na, nahihirapan na nga tayo ng supply. Ang Amerika, alam kong naapektuhan din sila ngayon mga idol sa gas. Paano na lang magkipaglaban po ang ating mga kasanduluhan dito kung walang mga kagamitan na sobra, kulang pa nga. Ito ngayon ang ginawa ng ating kaibigan, na kung ano man po ang napagkinggan po ninyo noong isang linggo na ipinapaabot ng ating kaibigan na talagang banta tayo ngayon, nasa malapit na tayo na mangyayari ang kinatatakutan natin, na ang Pilipinas na mismo ang makasagupa ng digmaan. Oo, tama si kaibigan. Hindi tayo pwedeng umasa sa Amerika. Alam kong hindi tayo iiwan ng Amerika, pero paano na? Paano na? Kung mangyayari, ano po ang laban natin? Kung ano po ang magawa ng Amerika, na yung puwersa nila ay parang unti-unting nababawasan sa pamamagitan po ng digmaan po ng dalawang magkalaban ngayon, Iran at Amerika. Mga idol, pakinggan po ninyo itong sinabi ng ating kaibigan. Nagagawin po natin ang lahat na tayo ay makapreparal at makapaghanda sa lahat ng anumang pangyayari.
O, ito ang ginawa po niya mga idol sa ngayon. Ipinapaabot po nila ang kanilang nakikita. Maghanda na lang tayo sa anumang pangyayari dahil ang China grabe po ang kanilang galit na nang marinig nila na ang Amerika ay maggawa ng mga high power na mga armas dito sa bansa natin. Kaya nagbabala ang China. Ibig sabihin nito mga idol, kung lalaki po ang kaguluhan sa Iran, kung magpapatuloy ito, maraming babagsak, maraming mawawala, kuryente mawala, internet connection mawala, gasol, mga lutuan mga idol, yun po. Sinabi ko sa inyo, maggawa tayo ng DIY, yung mga dirty kitchen. Kung mayroon po mga kahoy doon sa inyo, at least mga paghandaan natin. Kung mayroon pong pangyayari dyan sa Manila na hindi po inaasahan na mangyayari, pasi kayo agad, alis kayo agad. Importante ang mga anak at ang mga apo natin, dalhin po natin sa shifting lugar tulad po ng bundok mga idol. Huwag po ninyong hayaan na kampante tayo lagi. Tingnan po, naapektuhan na tayo mga idol. Marami na po mga tao ngayon ang nahihirapan sa pagkain. Paano? Ano pong gagawin nila kung walang-wala na talaga silang mapagtrabahuan? Nakakaawa. Yung mga OFW natin, paghandaan po ninyo ito mga idol. Nasa gitna na tayo. Malapit na ang kinatatakutan ng ating mga kaibigan. Maraming salamat kaibigan. Guys, ito po yung pagpapaabot ng ating kaibigan para po sa ating ipahanda po niya ngayon. Ang Pilipinas tayo, nakikita po nila nasa delikado na tayo na lugar.